Mildred Harrison. Yes, I am. So, kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Vario Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work nyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, Yes, I right? do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa'yo. Ako nga po pala si Melanie. DJ Lindsay, napasulat po ako dito sa Lihim ng Liham dahil sa pagmamahal ko sa nobyo ko. Napakiramdam ko, hindi na tama. Pangga 45 years old na po ako. Samantalang 15 years po ang agwat namin ng boyfriend ko. Mas bata po siya sa akin pero nagmamahalan po kami. Sa tuwing may nakikita po ako na kinakausap niya na medyo kaedad niya, nagseselos po ako. Nung una, siya lang yung sinasabihan ko na huwag kang kumakausap ng iba. Ako lang dapat. Hanggang sa hindi ko na po napansin yung sarili ko. I found myself na mini-message yung mga babae na kinakausap ng boyfriend ko. Dumating po sa punto na bigla na lang po akong makikipag-away sa kanila ng harap-harapan kahit nasaan pa kami. Wala akong pakialam kung gumawa po ako ng komosyon sa lugar na yun. Anong magagawa ko? Mahal na mahal ko po yung lalaki na yun. Although never naman po siya nagbigay ng dahilan para magselos ako. At pinaparamdam niya naman po sa akin na ako lamang ang mahal niya. Para sa kanya, baliwala yung edad namin. Pero kakaiba po kasi yung epekto ng pagmamahal ko sa kanya. Nababago niya po yung ugali ko. Kung dati-rati, DJ Lindsay, palabiro ako, masayahin, bubbly, at approachable sa lahat ng tao. Ngayon, pakiramdam ko, lahat ng babae
lalong-lalo na yung mga kaedaran niya, pakiramdam ko kaaway ko at kaagaw ko sa boyfriend ko. May mga pagkakataon na nangaaway na po ako ng walang dahilan. Pati ate niya at mga pinsan niya, pinag-iisipan ko ng masama. Tama po bang ipagpatuloy ko pa yung ganitong pag-uugali ko ngayon? Mahal na mahal ko lang talaga siya. At ayokong mawala siya sa akin, DJ Lindsay. Paano ko rin po ba aayusin yung ugali ko? Lalo na itong insecurity ko nang dahil sa aking edad. Tulungan niyo po ako, DJ Lindsay. Muli, ako si Maylani. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, it's a good day. Wow, gusto mo yun? 9:14 na po ng nagmamagandang umaga. Yesterday, once more, ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! And syempre naman, ito po ang lihim ng liham, ang programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Wow! Nako, mahal ka pang ka, baby ko. Ano nga bang gagawin mo kapag ganyan yung jowa mo? My goodness. Ha? Anong gagawin mo kapag yung jowa mo nakakagawa ng hindi magagandang bagay just because he or she loves you so much? My goodness. Oo, yung tipong inaaway na yung mga nakakausap mo kahit wala naman kayong ginagawang masama. Wow! TH, ang bebe mo, tamang hinala. Anong gagawin mo kapag nag-ieskandalo siya nang wala naman siyang dapat ipang-eskandalo? Yung tipo nakikipag-usap ka lang kasi kailangan mo makipag-usap sa kanya. Pero ang dating dun sa jowa mo, niloloko mo siya. Ano ang gagawin mo dyan, mahal ko? Let me know your thoughts about this. Baka mamaya na-experience mo na to, nadaanan mo na to, di ba? Halika natin, message mo na ako. Facebook.com/EnergyFM1067. We are live on Facebook. Super live. Diba? Ayan naka-green tayo for... Green, moss green yung kulay na yan. Excuse me, talaga. Kala kasi yung iba itim o gray daw. Ano ba kayo? Moss green yan. Moss green? Noong unang panahon, wala namang iba't ibang klase ng green. Diba ng mga iba't ibang klaseng kulay? Wow! Sinabi mong green. Wala nang iba, ganyan. Either green or apple green. At malayo talaga yung pagkakaiba nila. Ngayon, may moss green, may navy green. May navy green ba? Navy blue lang yata. Wow! May mga ganyan na, oo. Anyways, i-message nyo ako ano bang nasasabi mo at ano bang mararamdaman mo kung ganito yung jowa mo. Kasi gusto naman magbago ni Maylani kasi nga, syempre, never naman daw siyang binigyan ng dahilan para magselos. Pero natural sa kanya Kumbaga parang yung insecurity niya because of her age compared sa age ng kanyang jowa, medyo malayo, no? Oo, medyo isang dipa. So ano bang gagawin mo? Ano bang maipapayo mo sa kanya? Sabi dito ni Piso, obsession yan. Uminom ka ng gamot kasi baka mamaya papunta ka na sa hindi magandang sitwasyon. Sabi naman ni Jonathan, ang kengkoy naman ng letter center. Sabi naman ni Camelia, ituloy mo lang po, one day iiwan ka niyan. Unless mapera ka. Grabe naman yung mga comment nyo ngayon. Hoy,
sabi naman ni Emily, ikalma mo kasi yung kifi mo sa mas bata. Diba? Pakawalan mo kung wala kang peace of mind. Yun. Grabe naman. Sabi dito, oops, baka naman mamaya signs of aging na yan, ante. Magtiwala ka lang sa kanya, tamang hinala ka kasi. Sabi naman ni Line ba ito? Line G. You're not in love, ate, kasi dapat at peace ka kapag in love ka. So true. Sabi naman ni Arlene, ako pag ganyan ang ugali ng jowa ko, masasakal ko talaga siya, DJ Lindsay. At nasa na yun, ibabalik kita sa kung saan ka nang galing kasi ang toxic mo, di bale wala naman akong jowa. Selfish ka girl, baguhin mo yung ugali mo. O, sabi naman ni RJ Kim, syempre hindi yan tama girl, obsession na yan. Baka yan pa yung maging dahilan para iwan ka niya. Sabi nga nila, relationship are like birds. If you hold tightly, they will die. If you hold loosely, they will fly. But if you hold with care, they remain with you forever. That is just so wholesome. We're talking about birds, people. Like the tweet, but yes, the birds. Like Tweety birds. Sabi ni Odebeka, good morning, DJ Lindsay, present. Dapat kay sender, lagyan po ng piso sa noo, tapos paluin ng maso. Tapos yun baka sakaling tumino, 'di ba? Pugi-pugi siguro ng boyfriend niya. Kayo talaga napaka-violent ng mga comments niyo sa Sabi ni Alay Sanchoris, good morning DJ Lindsay. Ante, ang insecurity po wala po sa edad. Edad mo lang po ata ang matured, hindi po ikaw. Too much love will kill you. Ay, nako, sabi naman po ni Mai, try to relax. Ibaling po ang isip sa ibang bagay para hindi mapraning, hindi magandang ugali na nasasakal. Try mong maging smooth lang ang relationship ninyo. Tama naman. Sabi naman ni Amin, kung parati kang ganyan, maghihiwalay rin kayo sa huli kasi mapapagod yan. Better pa nga yata, yan na maghiwalay na lang kayong dalawa. Mag-focus ka na lang sa career mo. Risky na makipagrelasyon sa ganyang edad. 'Di ba? Baka matulad ka lang kay Ay. Huy, hindi kayo magne-name drop back. Grabe naman. Sabi ni Jay, hi ate, I'm quite bothered sa situation mo kasi parang obsession with insecurity yung behavior na nag-grow sa'yo. Which is delikado kasi baka hindi mo makontrol yan. Fill yourself with trust and trust towards sa BF mo po. Huwag ka ma-insecure, turn into positive traits na lang dapat about yourself. Sabi ni Darwin from Facebook, dapat, mahal ka naman pala ng partner mo kaya hindi ka dapat magselos. Sana naman ang intuition mo, ilagay sa tama at ilugar mo yung intuition mo. Kasi nasa bingit ng pagiging possessive yung ugali mo towards your partner. Kaya baguhin mo na lang yung ugali mo. Sabi ni Arch, ate parang may pagka-toxic ka towards your jowa. You need to come to terms with their insecurities and deal with them. Kasi maybe it's not healthy for you anymore. Your jowa can help you with this through good communication and collaborative processing. Gusto mo yan? Gusto mo yan, Arch? Collaborative processing. O class, get a one whole sheet of pad paper. Right? Collaborative. Ano yun? Processing. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Pero alam mo, on a more serious level, thank you very much to all of you guys na nag-send in ng inyong mga, mga thoughts about this and yung mga paniniwala ninyo. Thank you for sharing, guys. Pero, ako naniniwala ako na dumadating naman talaga tayo sa part na nagiging possessive tayo pag meron tayong mahal, 'di ba? Siguro it takes a very matured na tao lang kapag sobra na yung tiwala mo doon sa partner mo. Kasi lahat tayo dumadaan doon sa edad na talaga nagiging selosa tayo. Aminin nyo naman, huwag kayong masyadong paano diyan. Huwag kayong masyadong pa-perfect diyan. Pero dumadaan tayo sa ganyan, yung tipong gusto mo ikaw lang lagi kausap ng jowa mo, mapalalaki man yan o babae, 'di ba? Gusto mo, ikaw lang lagi yung mini-message. Gusto mo, laging sa'yo lang sinasabi yung mga bagay-bagay. Wow! Pero, it will, eventually, mag-fade yan. Marirealize mo na hindi dapat ako ganito kasi wala naman siya binibigay na rason para magselos ako. Kumbaga, maiintindihan niya na lang yan bigla. Kumbaga, dadating lang din sa kanya yan. Doon ako naniniwala. At alam mo, mabilis na dadating yan kung yung jowa mo tinutulungan ka to realize na ikaw lang ang para sa kanya. Totoo.
Promise yan. Yung alam mo yon, hindi mo kailangan pilitin yung jowa mo na patunayan mo nga sa akin na ako lang. Ako lang yung mahal mo. Hindi mo kailangan. Tulad ng pinag-uusapan namin kanina ni Baby Toby, di ba? Naniniwala ako na kapag tinulungan nyo yung isa't isa, wala kayong magiging problema. Pero hindi ko naman sinasabi na ibigay mo na lang yung responsibility sa partner mo para mapatunayan na ikaw lang talaga at wala siyang iba. No. Kasi dapat bigyan mo rin siya ng tiwala. Pero kung babalikan natin, di ba, ang tiwala, nagigain yan, na-earn yan. Hindi yan basta-basta, ayan tiwala ko, bahala ka na dyan. Hindi ganun. You have to earn the trust. No? So siguro, you have to understand din na itong si Maylani siguro hindi nanggaling sa relationship na maganda. Baka may trauma siya from her past jowas, ganyan. Again, hindi ko sinasabi na responsibilidad ninyo na mga bagong jowa na tanggalin yung trauma na yon because kailangan niya yun matutunan na tanggalin sa sarili niya. Hindi mo responsibilidad yon. But ang sinasabi ko is, pwede mo siyang tulungan kung gugustuhin mo. Kung alam mo yung past niya na may gantong nanloko sa kanya, kaya meron siyang trust issues with, people, i-secure mo siya. Diba? Sabi nga ni Arch, collaborative processing. Diba? Tulungan mo siya. Ano ba naman yung, kahit hindi niya hinihingi na mag-update ka sa kanya, diba? Alam mo, para sa akin, sobrang sweet talaga ng mga lalaki na kahit hindi mo hingian ng update, nag-a-update. Sabihin nila, hindi ka naman professor, ba't mag-a-update? Hindi ka naman supervisor, ba't kailangan mag-update? Alam mo, kahit hindi niya hingiin ng mga babae, kahit hindi nila hinihingi, gusto nila nag-a-update ko yung mga lalaki. Wow! Ganon yon. Sweet na kami doon. May matching pictures pa. Ay, naku talaga naman. Anong ginagawa mo, mahal? Kain po. Eto. Tapos pakita mo kung anong ulam mo for the day. Sabi mo, nagluto si ganyan, eme-eme. Tapos samahan mo ng konting kwento, tumatawa na naman nga ako ayaw ko nang kumain pero masarap kasi magluto ni mama. Mga ganyan. Diba? Yung may build up, hindi yung biglang nahuhulog na lang, nawawala na lang yung conversation. Anong kinain mo? Ito chicken. Tapos wala nang follow up. Sino nagluto? Nanay ko. Mga ganun lang. Ano ba yan? Samahan mo ng konting kwento, ng konting lambing para mas malaman niya na interesado ka makipag-usap sa kanya. Wow! Diba? At alam mo, consistency of what you're doing, yun yung magiging, kumbaga, pundasyon ng tiwala niya sa'yo. Diba? Hindi naman pwedeng update lang pero nakikita niya na iba-iba naman yung kasama mo. At saka ito lang kung alam mo na selosa yung jowa mo, baka pwede mong bawasan yung mga bagay na magpapaselo sa kanya, diba? Promise, it will help a lot. Relationship ninyo. Ako selosa ako, sasabihin ko talaga selosa ako at nalaman ni Romel kung gaano ako kaselosa. Nag-adjust siya. Oo, kasi lagi ko sinasabi na hindi sa wala akong tiwala sa'yo, wala lang akong tiwala sa mga tao sa paligid natin. Tapos alam niya na na-trigger ko yon kapag halimbawa may bigla lilingkis sa kanya na babae. Nung unang panahon naman, ngayon hindi na naman siya problema. So, di ba? Bad trip ako pag ganun. So, umiwas siya. Kasi alam niya mag-aaway kami. Diba? Kahit hindi ko man siya awayin, alam niya na meron akong dadalhin na bubog sa dibdib ko, ganyan. So, ang naging produkto noon, wala na akong problema ngayon sa kanya. Wow! Tahimik ang relasyon namin. So, ganun lang. Adjust lang kayo. Diba? Sabi ni Leia, good morning DJ Lindsay, galing mo talaga. Ito ang DJ na karapat dapat na magkaroon. Huy! Ano ba yan? Kaya na... Ay, bigyan niya na ang award. Charing lang. Okay talaga. Thank you very much, Leia Prestosa. Sabi naman ni Maribel, tama ka dyan, DJ Lindsay. Winifredo Sarmiento, good morning, DJ Lindsay. Good morning. So, dapat yan, binibigyan, process yan. Diba? At you guys have to work on it. Hindi yung magde-decide lang kayo, hindi pagkakatiwalaan kita. Bigla mo na lang ibibigay yung tiwala mo, kaya tayo nasasaksak sa mga madidilim na lugar, diba? Kasi bigay-bigay. Nagtitiwala ka na walang masamang loob dun sa madidilim na lugar na yon, diba? Ano nangyayari? Doon ka na hold up. Doon ka na, diba, nagagawa ng hindi maganda. Kasi nagtiwala ka lang nadyan ka dadaan sa madilim na lugar. Alam mo, napakadilim niyan. Who knows kung anong meron dyan. So, ganun din sa tiwala. You don't just throw your trust away and expect na ibibigay sa'yo yon ng tao, i-reciprocate sa'yo ng tao yon, di ba?
dapat may gamit din yung pag-iisip mo. Puso at isip, laging parehas dapat silang ginagamit. Diba? Vance Amo yan. Ay, nako. Thank you very much. Maylani, maayos mo yan. Mag-usap kayong dalawa. Be open with your feelings sa partner mo. Sabihin mo na, selos ako ng malala. I'm sorry, pero hindi ko to mapigilan. You have to help me, my love. Huy. I promise, sorry, hindi ko mapigilan. Pero nagsiselos ako pag nakikita kong ganto ganyan. Yaan mo na siya kung anong gusto niyang isipin about you. But ang importante is malabas mo kung ano yung dapat mong ilabas, yung nararamdaman mo. Para transparent ka with him. 'Di ba? Para sa akin lang. Lalo na kung wala namang ginagawang masama yung jowa mo. Again, it is very normal. Yun nga lang, 45 years. Wala naman sa edad din yan. Diba? Kung ngayon ka lang nakaramdam ng sobrang pagmamahal at pagiging in love, it's okay. Diba? So, maging transparent ka lang. Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanya, please help me because I don't want this feeling. Ayoko nang nakakaramdam ako ng selos, kaya please tulungan mo ko. Diba? Kung matinong partner yan, sige baby. Kung mag-alala, gagawa natin ng paraan. Mag-a-adjust ako, pero sana mag-adjust ka rin. Ganun ang relasyon. Diba? Lawrence Flores, hello. Good morning to you. 9:28 on the clock. Siyempre naman, mahal ko Panggako Baby Ko. Again, mahirap talaga yung sobrang in love ka sa tao. Pero diba, kapag mahal mo yung isang tao, lahat gagawin mo para sa kanya. Para hindi siya mawala sa buhay mo. Hindi natin paiiralin yung galit, yung pride, na dapat ako yung tama kasi ako yung girlfriend mo. No, it's not like that. Adjust lang kayo. Kung mahal ninyo ang isa't isa, gugustuhin mo na masaya siya palagi. Diba? Good luck! Sumubok na ako